Welcome to News 5 Everywhere. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas. Action Breaking! Magandang gabi, ako po si Mean Los Baños. Narito ang mga balita sa oras na ito. Nananatili pa rin nasa huli ng listahan ng pinakamapayapang bansa sa mundo ang Pilipinas. Base sa Global Peace Index 2013, pang 129 ang Pilipinas sa 162 countries na kasali sa survey. Bahagya pa itong tumaas ng 6 na puntos mula noong 2012. Yan ay matapos pirmahan ng gobyerno at MILF ang Bangsamoro Framework Agreement noong nakaraang taon. Nangunguna naman sa pinakapayapang bansa ang Iceland, Denmark, New Zealand, Austria at Switzerland. Nasa dulo naman ng listahan at pinakamagulong bansa ang Afghanistan, sinundan ng Somalia, Syria, Iraq at Sudan. Inanunsyo ng social networking site na Facebook ang paggamit ng pinauso ng Twitter na hashtag. Sa pamamagitan ng hashtag o number sign symbol, mapapadali na sa mga user na hanapin ang mga hot topic at issues. Sa ngayon, 20% pa lang ng Facebook users ang makakagamit nito. Pero sa mga darating na linggo ay ilo-launch na rin ito globally. Alamin naman natin lagay ng panahon mula kay Sean Yao ng Action Weather Center. Sean? Mula sa News Headquarters ng Pilipinas. Action Weather. Maraming salamat, Mean. Kung patapos na ang Huwebes, maulan pa rin sa buong bansa. Alamin natin kung bakit. Nakikita natin tong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at bagamat palayo ang galaw nito sa ating bansa, kitang-kita natin na nagpapakawala ito ng maraming ulan, pati na rin hinahatak niya ang hanging habagat o pinalalakas at pinaiigting ito. So kita natin yung galaw niya, clearly pakanluran niya at palayo sa atin. Ganun pa man, kung titingnan natin tong observation satellite image, balot na balot ng mga ulap ang buong kapuluan. At syempre kung may ulap, may kasamang mga ulan yan. So apektado po ang buong bansa ngayon ng mga thunderstorms at rain showers. Iba-iba lang nga ang lakas ng mga ito. Ang mga areas na talagang makakakuha ng malakas na mga pag-ulan ay ang Luzon, pati na rin ang kanlurang bahagi ng Visayas. Syempre kasama na dyan ang Palawan. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate rain showers and thunderstorms po ang eksena. Naglabas rin ng thunderstorm advisory ang Pag-asa. So sabi nga nila, ito ang mga areas ngayon na nakararanas ng mga thunderstorms. Ang Morong at Bagak sa Bataan, ang probinsya ng Zambales. Dito naman sa Metro Manila, ang mga syudad ng Parañaque, Muntinlupa, Las Piñas, Marikina, Pasig at Quezon City. At ang San Mateo, Rodriguez, Antipolo at Cainta sa Rizal. Di pa po tapos. Sa Pampanga naman po, Santo Tomas, Apalit at Minalin. At syempre ang mga lalawigan ng Cavite, Bulacan, Batangas at Quezon. Po, napakadami po. Pero ang good news dyan, ay pwede na pong daanan ng lahat ng uring sasakyan ang mga binahang areas kanina dito sa Metro Manila. Bukas ng umaga mga kapatid, sisikat ang araw 5:27 ng umaga at lulubog naman ito ng 6:26 ng evening. Para naman po sa karagdagang impormasyon sa lagay ng panahon, mag-log on lamang sa www.interaction.com/weather o tutok lang dito sa Action TV 41 para sa karagdagang weather updates. Yan muna mula dito. Balik sa iyo, Mean. Salamat, Sean. Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa Pilipinas News. Metro Manila pinerwisyo ng matinding ulan. Maraming lugar, binaha. Mga klase, sinuspindi. Bagong silang na sanggol na inabandona sa anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, nagkapulmonya. Tubig poso sa Tanay Rizal, umaapoy. Tubig sa isang barangay sa Tagum City sa Davao, lumiliyab din. Mga tauhan ng Coast Guard at BFAR pinakakasuhan dahil sa pagkamatay ng mangingisdang Taiwanese. At isa pang higanteng buwaya sa Palawan sinuri ng National Geographic. Record ng giant buwaya na si Lolo, natalo kaya? Yan at iba pang mga balita sa Pilipinas News mamayang 10:50 p.m. Ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi. Higit sa balita. Action! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.